Tatanungin ko lang ulit sa'yo yung mga questions na sinagutan mo. Parang sure ko lang, ha? So, ayan, kamusta? Kamusta yung Okay scene? man. Wala naman ako nararamdaman ngayon compared before. Before, what do you mean before? Kasi nga call center, di ba? So, dahil gising kami ng gabi, mas prone kami sa mga sakit. So, lagi akong nagpapa-check up, lagi akong nagkakasakit ngayon. Ngayon, parang may vitamins na ako. So, less na yung occurrence na nagkakaroon ako ng sakit. So, yun, sabi mo, lagi ka nagkakasakit. So, na-hospitalize ka na. Oo, alam ng asawa ko na lagi kong gustong preferred na nasa hospital kasi nga mas tutok tapos yung parang gamot nandun na din. Last ako ng hospital yung nagkaroon ako ng bulutong last year kasi hindi ko talaga kayang kumain. So, nanghihina ako. Nagpa-hospital ako. Kailan yan? Around May last year, 2014. Yung hospitalization. Pero kailan yung medical exam? Last medical exam? Medical exam sa kumpanya, AP, annual physical exam namin, laging November, December. So, November last year, yung last physical exam ko. Lahat naman okay. Pero ngayon, walang kahit anong nararamdaman. Wala ngayon. So, yung sa mga na-experience mo, sabi mo dito, naka-experience ka ng chest pain, saka shortness of breath. Tuwing kailan yun? Pag nagkaka-asthma kasi ako, syempre pag nauubusan ka ng oxygen, nagkakaroon ka ng chest pain kasi hindi nga ako makahinga, di ba, hinahabol ka yung hininga ko. Tapos, nagkakos rin yun ng dizziness, headache. So, yung mga common symptoms lang naman. Pero madalas kang, inaatake ng asthma. Hindi, merong trigger. Kunyari pag may nakain ako na masama o kaya kapag sobrang pagod, fatigue, doon ako nagkakaroon ng asthma. How about yung mga sinus problems mo, tsaka yung difficulty in swallowing? Common colds, kaya ako nagkakaroon ng sinusitis. Masakit yung areas na to. Pero sinusitis lang naman. Swelling. Yung difficulty of swallowing, naranasan ko yung nagkaroon ng bulutong kasi may mga sores dun sa tonsils. Yung diarrhea yung madalas mo na-experience. Constipation and diarrhea. Diarrhea kasi maselan yung sikmura ko. Lagi. Lactose intolerant kasi ako. Pero I see to it na kumakain pa rin ako ng dairy products para masanay din. Tapos yung difficulty in urination. Kasama na yun sa lahat ng call center agents UTI. So, UTI. hindi kasi kami pwede mag-CR ng basta-basta. So, yun. Pag nagkaroon kami ng UTI, sobrang sakit, umihi. How about sa family history? Sobrang dami. Sa mga tito-tita ko, but Diabetes? not really direct. Diabetes, tito and tita. Mama ko yung sa TB, sa lung problems. Tapos tita ko rin yung sa cancer. How about dun sa skin diseases? Bata pa ako noon, nagkaroon ako ng skin asthma. So, pero na-outgrow ko naman. Ngayon wala na, hindi na. Hindi naman masyado, pero pag nagkasugat ako, either keloidal or sobrang peklatin. Yung kidney disease, related siya dun sa may UTI. Oo. One particular instance kasi nasa Convergys ako, umakyat yung infection papunta sa kidney. So, nagkaroon ako ng pyelonephritis. Pero not really a serious kidney problem. Acute lang siya. Yung sa hospitalization, yun lang dahil sa nabulutong ka or meron pang ibang cases na na-hospitalize ka? Pag severe pneumonia, tsaka yung bulutong lang yung kasi yung most recent. Na-hospitalized din ako before, siguro may major surgery, yung na-aksidente ako ng first year high school. Nagkaroon ako ng, sa paa. Nagka-fracture kasi, so kailangan ng metal plating. Tapos, ngayon, wala kang iniinom? May iniinom na gamot? Sa call center kasi madali lang kami magkaroon ng headache. So, over-the-counter drugs lang like Biogesic, analgesic, mefenamic acids, ganun. Tuwing kailan ka umiinom? Pag nagkakaroon lang naman ako ng headaches, pero hindi naman siya like on early basis. Hindi naman masyadong madalas. Hindi naman. Pero aside from that, ang iniinom mo na lang is Yung pills na lang. birth control pills. Not necessarily dahil ayoko mabuntis, but kailangan kasi i-regulate yung hormones ko. Irregular kasi yung menstruation.
Thank you!